At ngayon mga giliw naming tagapakinig, narito si Lola Sela sa kanyang isa na namang kwento na pinamagatang Babaeng Kamatayan, dito sa ating dulang Mga Kwento ni Lola Sela. Kumusta na kayo, mga apo? Ito na naman ang Lola Sela ninyo. Ang ikukwento ko sa inyo ngayon ay tungkol sa kasakiman ng isang tao. Gagawin ang lahat para maangkin ang anumang bagay na gusto niya, kahit sa anong paraan. Kahit kumitil man siya ng buhay ng isang tao, makuha lang ang gusto. Apurado siyang kunin ang kanyang mana. Mga apo, yan lang kayo at sisimulan ko na ang aking kwento. Ay Pilar, gabi na. Pero parang wala pa yata si Angelo dito sa bahay. Anong parang wala pa na sinasabi mo? Talagang wala pa siya rito, Lucas. Nako, madalas na yata ang pagkikipag-inuman sa barkada. Baka mamaya niyan may pupunta na naman dito na mga tanod at sasabihin may ginawa na namang kalokohan. Tulad ng nakarang araw, nireklamo siya dahil binusuhan daw ang asawa ni Paring Kanor habang naliligo. Nagawa niya yon dahil naparami daw ng nainom na alak. Ay, kung bakit naman kasi doon siya maliligo sa tabi ng balon. Naku Pilar, marami na siyang kasalanan dito sa baryo natin. Inis sa kanya ang buong baryo dahil sa kalokohan. Baka maya-maya ng konti, uuwi na rin. Sino mang matapang dyan? Lumabas at magpatay tayo. Lumabas naman. Sigang gwapo na katulad na. Visit! Sabi ko na nga ba ayan na siya, nagwawala. Sobrang naglalaki ito nasan ba yung disabog ko at mapapatay ko siya? Mapapatay ko na siya, Pilar. Maghunos dili ka naman. Anak natin yan. Hayaan mo na. Dito ka lang at sasalubungin ko siya at papapasukin ko siya dito sa bahay para tumahimik na. Kasalanan mo ito, Pilar Dahil lagi mo siyang kinukonsinte. Ano ngayon ang nangyari? Hindi na natin siya masaway sa kalokohan. Kung hinayaan mo lang sana kung nagdisiplina sa kanya noon, hindi kanya nanganak natin. Tama na, hayaan mo. Ako na ang bahala sa kanya. Talagang ikaw na ang bahala. Pero alalahanin mo, Pilar, malapit na akong mapuno sa kanya at baka mautang ko na ang buhay niya. Lucas! Naman anak, naparami ka na naman ng nainom na alak. Hayan tuloy, kung saan-saan ka nagsusuka. Dito ka lang, kukunin ko yung pinainit kong tubig at didimpuhan kita. Buti pa kayo na mahal na mahal niyo ako. Pero si Tay, inis na inis sa akin. Ay, tumahimik ka na dyan. Natutulog na ang tatay mo. Baka magising yun magagalit. Tumahimik ka lang dyan. Mas maganda kapag magagalit siya sa akin, Nay. Parang hinahanap-hanap ko yung boses ni Tay. Tay! Gumising ka! Anak Unin mo naman. yung disabog mo. Tumahimik ka na. Tama na. Sandali lang. Kukunin ko yung pinainit kong tubig at didimpuhan kita. At papalitan ko yung damit mo. Dito ka lang Huwag kang maingay. Magigising ang tatay mo. Tay! Gumising ka! Yung sabi mo!
Tatanong ko lang bakit laging inis sa akin. Itay! Talaga bang sinusubukan mo ako, ha? Sabi ko na ba? Tay, buti na magising ka na. Halika tay, mag-inom tayo. Pero magluto ka muna ng pulutan ha. Ulihin mo yung alaga mong bulok, palabong ha. Sige na tay. Talagang sinusubukan mo Ay, ako. pakulas eh. Aray, tay. Aray, ka naman ako sinuntok. Tay, halika kayo rito. Pinapatay na ko ni tay. Naku, Tay! Lucas, anong ginagawa mo sa anak natin? Wag! Wag! Tay, sinagtan po ko nila eh. Gusto niya ko patayin. Ano? Hoy, Lucas, wag na wag mong sasaktan si Angelo. Ako na lang ang saktan mo. Patayin mo na ako kung gusto mo. Wag lang ang anak natin. Pilar! Carlo, iho, bawas-bawasan mo yung kalalabas mo ng gabi. Baka matyambad ka na Angelo na yon. Laging lasing at nagwawala. May dalang barel at nagpapaputok pa. Subukan niya kung saktan, Mama. Dahil makikita niya ang hinahanap niya. Naku, kuya. Kung magsalita ka, akala mo kung matapang ka. Duwag ka naman. Anong duwag na sinasabi mo dyan? Kung gusto mo, batukan ko sa harapan mo eh. Subukan mo lang, kundi bugbog sarado ka sa kanya. Ano? Oy, Dolores. Nahahalat ako eh. Sobrang bilib mo sa lalaking yun. Siguro, crush mo siya, no? Kung sabihin ko sa'yo, oo. Oh, Mama, narinig niyong sinabi ni Dolores? Crush daw niya ang Angelo na yun. Hoy, Dolores, ayaw kong pumatol ka sa ganong klaseng tao. Walang pinag-aralan. Anong mapapala mo sa kanya? Lasinggero at basagulero. At adik pa yata. Yun ba ang katagian niyang hinahanap mo? Hindi po, mama. Kundi, yung katapangan niya. Malakas ang loob. Di tulad ni Kuya Carlo, na hindi man lang ako maipagtanggol nang binabastos ako ng mga kalalakihan doon sa kabilang bayan. Pero nang napadaon doon si Angelo, isang senyas lang niya, nagsitakbuhan na ang mga kalalakihan. Ikaw, kuya, walang nagawa, hindi ba? Oh, aminin mo. Kung kasi. Ang sabihin mo, duwag ka, kuya. Duwag! 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 Be! Dolores. Oh, tama na nga yan. Buti pa, maghanda na kayo at pupunta tayo sa lungsod. Titigid tayo ng magandang sasakyan dahil luma na ang sasakyan natin. Palagi na lang sa talyer. Mas maraming gastos at maraming abala. Kaya bibili na lang tayo ng bago. Sige na. Opo, mama. Huwag ka nang sumama, kuya. Dahil hanggang purma ka lang naman eh. Duwag ka naman eh. Be! Pilar, nabalitaan mo na ba yung usap-usapan sa kabilang bayan? Bakit? Ano ba yung usap-usapan na narinig mo, Lucas? Ikaw ha, kalalaki mong tao maritis ka. Hindi marites ito, Pilar. Kundi totoong balita. Hindi fake news. Ano nga yung balita ang sinasabi mo? Tungkol ba sa pagbubuntis ni Mildosa na wala namang asawa? Ay, nako, hindi. Alam mo, may nawawala raw na dalaga. At ang sabi nila,
kinuha raw ng babaeng kamatayan. Ano ngayon kung may nawalang dalaga? Binata naman ang anak natin. Ay naku Pilar, loko-loko ang anak natin. Ilang beses na siyang nahuling ng boboso. Buti na lang napapakiusapan ko yung mga magulang ng binubosohan niya. Kundi talagang ipapakulong siya. Ikaw naman kasi, bakit hindi mo siya kausapin ng malumanay? Lagi mong sinisigawan, kaya natataranta rin siya. Ay naku Pilar, dahil sa ginagawa mo, lumalakin ang sungay niya. Kung hinayaan mo lang sana akong disiplinahin siya noon. Ay, tama na nga yan. Daldal ka ng daldal. Pilar, nakikiusap ako sa iyo. Sabihin mo sa kanya na tigilan na niya yung pagkikipag-iinuman sa gabi. Baka darating ang araw siya ang pagbibintang ang dumukot sa nawawalang dalaga. Huwag mo nang hintaying mapatay siya ng mga kamag-anak ng dalagang nawawala. Bakit naman siya papatayin? Anong kasalanan niya, Aber? Tulad nga ng sinabi ko, ha? Dahil sa lagi siyang lasing, baka siya ang pagbintangang dumukot. Anong gagawin ng pamilya ng dalaga sa kanya? Sige nga. Ano? Naintindihan mo na ba ang ibig kong sabihin, Pilar? Kung hindi mo ako pakikinggan, ha? Baka darating araw na paglalamayan na natin ang anak mo. Lucas! Pangyayari dito sa atin? May dalagang nawawala? Mang Terry, bakit ang daming nagkukumpalong tao dito sa labas? Ay nako, Angelo. May dalagang nawawala daw Uy, nakakatakot. May dumukot yata masamang nilalang. Bakit? Sino bang nawawalang dalaga? Nako, kilala mo ba si Tala? Yung dating nagreyna sa bayan ng San Julian. Nako, at kandidata na naman sana siya ngayon para sa reyna ng pista ng ating bayan. Ganun ba? Teka, paano naman siya nawala? Wala nang nakakaalam Kaya natatakot na rin ng mga kadalagahan dito sa atin. Baka madukot din sila. Baka naman nandito tong binukot. Baka sumama sa nobyo niya. O ay nakipagtalan. Ay nako, wala pang nobyo si Tala. Takot nga siyang magkipag-usap sa lalaki. Ganun ba? Sige ho. Tutulong ko sa paghanap sa kanya. Kung makakahanap, aasawain ko na lang siya. Angelo! Mama, napansin niyo ba yung taong nagkumpul-kumpul kanina sa kabilang bayan? Oo naman. Bakit? Ano bang nangyari doon? May aksidente ba? Walang aksidente, Mama. Kundi, may mga pulis pang nag-imbestiga doon. Nag-iimbestiga? Anong iniimbestigahan nila? May nawawalang dalaga at pinaniniwala ang nadukot. Ano? Nawawalang dalaga at pinaniniwala ang nadukot? Sinong dumukot sa kanya? Wala nang iba. Baka ang Angelo na lasinggero at adik na yun. Na-crush ni Dolores, Mama. Hoy, kuya! Huwag ka nga magbibintang ng ganyan. Bakit? Nakita mo ba? Bakit? Sino pa ba ang palagay mo ang makakagawa ng ganon, ha? Hoy, Carlo! Huwag ka na magganyan. Pagka makarating yan sa taong pinagbibintangan mo,
siguradong magagalit. At baka kung ano pa ang gawin sa'yo. Sinasabi ko lang naman ang hinala ko, Mama. Tumigil ka, Carlo. Tulad ng sinabi ko. Baka may makarinig at ipaparating sa kanya. Naghahanap ka lang ng sakit ng katawan mo. Oo nga naman. Be. Mama, makang akala nyo natatakot ako sa lalaking yun. Hindi. Tama na. Puro kayabang. Buti pa. I-park mo ng maayos yung luma dating sasakyan para hindi sagaman kapag ipapark natin yung bago. Sige na. Ako lang bang anak ninyong uutusan ninyong magpapark? Nandito naman itong tipaklong na Dolores na to eh. Babae ako, no? Ikaw ang dapat gumawa niyan. Ang tamad-tamad mo talaga. Yabang lang alam nito eh. Ano? Ako mayabang? Aba, sumusobra ng babaeng tipaklong na to ah. Gusto mo Tama na. Sige na, Carlo. Sundin mo na ang inuutos ko. Huwag reklamo ng reklamo. O ano? Susundin mo ako o hindi? Sige po, Mama. Susundin ko na po ang utos ninyo. Hoy, Angelo. Mukhang aalis ka na naman. Gabi na. Saan ka naman ba pupunta? Itay, nabalitaan nyo naman siguro na may nawawalang dalaga at pinangina lang dinukot. Hindi ba? Oo, alam ko. Bakit mo naitanong yan? Itay, naawa ako sa makamag-anak niya. Kaya tutulong akong maghanap sa kanya. Ano? Tutulong kang maghahanap sa nawawalang dalaga? Nako, sira ulo ka talaga, Angelo. Naman itay, sira ulo bang tutulong sa kapwa? Palagay ko hindi naman eh. Mabuti nga yun. Makakatulong ako sa mga nangangailangan. Di ba, tay? Hoy, makinig ka nga sa akin. Baka ikaw ang mapagbintangan dahil ang dami mo ng ginawang kalokohan. Pati si matandang milik pala, binusuhan mo habang nakikipagtalik sa asawa. Naku, nakakahiya ka, Angelo. Itay, hindi ko naman sinasadya yun eh. Kala ko si Karen, ang anak niya, na nakikipagtalik sa kasintahan niya. Yun pala si Aling Miling at Mang Ruding. Hoy, huwag ka nang aalis. Baka ikaw ang pagbintangan na dumukot sa dalaga na yun. Lalong malaking problema. Mabibilanggo ka. Hindi ko na kayang pakiusapan ang mga yon kapag nagkataon. Itay, huwag kayong mag-alala. Tulad ng sinabi ko, may nangangailangan ng tulong, kaya tutulong ho ako. Hoy, Angelo, bumalik ka rito. Huwag kang alis. Angelo, bumalik ka rito. Hoy, kung hindi ka babalik, hindi na kita pauuwin dito. Maghanap ka na lang ng ibang titirahan mo. Dalang nga naman sa mga kasamang naghanap sa nawawalang dalaga. Pero bakas sa kanila mukhang takot eh. Nakakadigdig pala ito mo naman ang alok ng mga aso dito. Sige! Magbatya kayo mabuti! Sa palagay ko, nandito lang yung hinahanap natin! Kailangan mahanap natin ng dokot sa dalaga nyo! Kawawa naman yung nadukot. Iyak na niyak yung kanyang mga magulang. Nakakaawa sila. Sana mahanap na natin siya. Ano kaya lalong dumukot sa kanya? Ano kaya? Mga kasama!
Talasan ninyo ang mga mata. Talasan Talasan ninyo lang ang ilalam natin. Ay, nako. Mga kasama, tingnan ninyo. Ha? Sige ba tayo na natin? Si kamatayan? Si kamatayan? Sino kaya ang dumukot sa dalaga? Magiliw naming tagapakinig, abangan ang susunod na kabanata ng ating kwento na pinamagatang Babaeng Kamatayan, dito sa ating dulang Mga Kwento ni Lola Sela. Mga nagbigay buhay sa ating dula: Myra Abrihal Narnola, Susan Malignem, Ami Diaz, Oscar Ora, Robert D. Guzman, Jun Cabato, Eva Alcoreza. Technical Supervision at Musika, Oscar Ora. Nilapatan ng tunog, Robert D. Guzman. Sa panulat at direksyon, Emma Dalupe. Mga Kwento ni Lola Sela. Inihahandog ng IFRE Recording Studio para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radio, Philippines.